Mangiyak-ngiyak na pinagmamasdan ni Francis ang kabaong ng kanyang namatay na asawa. Ito na kasi ang huling araw nito sa kanila dahil bukas na ang libing nito. Ilang araw na siyang liban sa kanyang trabaho at halos kaunti na lamang ang pagkaing pumapasok sa kanyang katawan. Wala siyang gana sa lahat ng bagay. Nabaling naman saglit ang kanyang tingin sa anak na si Leia na nooy sumisilip-silip lang. Doon na niya naalala na hindi na rin niya nayayakap ang kanyang 6 na taong anak dahil sa lungkot ng kanyang nadarama. Leia, come here sweetie. Wika niya. Lumapit naman agad si Leia sa kanya na nooy may dala palang sandwich at juice para sa ama. Kaya ka ba sumisilip dyan? Ay gusto mong ibigay sa akin to? Yes, Daddy. Hindi na po kasi kita nakakasamay kumain eh. I'm sorry, sweetie. Daddy sabi busy pa eh. Lalo na't libing na ng mami mo bukas. Okay, gusto mo bang sabayan si Daddy kumain? No, Daddy. It's for you. I made it for you. Oh, really? Thank you, sweetie. Okay, sige na. Play with your toys na there. At susunod ako mamaya, okay? Tumango naman agad si Leia at tumalis na sa harapan ng ama. Kinabukasan, pagkatapos ng libing ng yumaong ginang, ay mas lalong bumuhos ang mga luha ni Francis. Mas lalo niyang na-miss ang asawa. May pagkakataon pa na sinisisi niya ang sarili niya dahil kabilin-bilinan pa ng doktor na bawal nang magbuntis si Gemma dahil sa kondisyon nito. Pero nabuntis pa rin ito at doon na naging komplikado ang lahat. At nang subukan siyang operahan ng mga doktor, ay doon na tuluyang binawian ng buhay si Gemma at pati ang bunso nila ay nawala rin. Simula din noon ay inilipat na ni Francis ng paralan si Leia na mas malapit lamang sa pinagtatrabahoan niya para madali lamang para sa kanya ang sunduin at hihatid ito sa eskwela. Hindi naman kasi pwedeng huminto siya sa pagtatrabaho para lang bantayan ang anak. Sweetie, dito na lang kita ihahatid ha. Alam mo naman kung nasaan ang room mo, right? Isa pa, nandyan naman si Kuya Guard. You're safe here. Malilate na kasi ako eh. Basta mamayang 4 p.m. nandito na ulit ako para sunduin ka. Huwag kang aalis hanggat hindi pa ako dumarating, okay? Bilin pa ni Francis sa anak. Yes, Daddy, I will. Take care. You too, sweetie. I love you. Sige na, pumasok ka na doon para makaalis na rin ako. Iyon naman agad ang ginawa ni Leia at hinatid na rin siya ng gwardya sa mismong classroom nito. Bagong kaklase, bagong guro at bagong paligid man iyon para kay Leia. Pero ipagpapatuloy pa rin niya ang pag-aaral niya. Samantalang ang guro naman niyang si Miss Say ay agad napansin na ang lahat ng kanyang mga estudyante ay nakita niyang si Leia lamang ang walang dalang snack. Kaya walang pagdadalawang isip niya itong nilapitan. Hi Leia, wala ka bang dalang food? Meron po teacher, kaso naiwan ko po sa car ni Daddy. Oh my, pati ang lunch mo? Yes po, teacher. Okay, I'll call your dad, okay? No, wag po. Busy po yun sa work niya eh. At ayaw ko pong makabala. Okay then. Okay, maghingi na lang tayo ng snacks sa mga classmates mo. And then for lunch, ikaw na lang ang kumain sa baon ko. Paano po kayo, teacher? Oh no worries. Okay lang ako. May dala naman akong saging at mansanas eh. That will do. Alright, sige, wait here, okay? At hihingi ako sa mga kaklase mo. Iyon naman ang ginawa ni Say, kaya kahit papaano'y nagkalaman ang tiyan ni Leia. Habang si Francis na huli nang nalaman na naiwan pala ni Leia ang baon niya sa kanyang kotse. Kaya naisip niyang balikan iyon pagkatapos ng kanyang meeting sa isang kliyente. Pero pagdating niya sa paralan ay kumakain na ang kanyang anak, kaya hindi na lamang siya tumuloy sa loob.
Simula ding noong araw na iyon ay napalapit na rin ng paunti-unti si Leia sa kanyang guro na si Sei. Mabait kasi ito at kapag hindi niya makuha ang lesson ay tinuturuan siya nitong muli. Hanggang isang hapon, alas 5 na't isang oras na ang lumipas pero hindi pa rin dumarating ang sundo ni Leia. Sakto namang paalis noon si Sei at nakita niya ang bata na nasa gilid lamang at nakaupo. "Oh, Leia, why are you still here? Nasaan ang daddy mo? Is he coming?" "Wala pa po, teacher eh. Pero sabi niya po, dito lang po ako maghintay at huwag po akong alis hanggat hindi pa siya dumarating." "Oh, okay, ganito na lang para makasiguro. Sasamahan na lang kitang maghintay sa daddy mo at saka na ako alis kapag nandito na siya." Tumango naman si Leia bilang tugon. Ngunit, padilim na lamang ng padilim ang paligid ay wala pa ring dumarating. "Alam mo, ang mabuti pa, ihatid na lang kita sa inyo. Sabihin mo lang kung saan ka nakatira. I'll just call your dad na pauwi na tayo para hindi na siya makapunta pa dito, okay?" "Opo, teacher." Iyon naman agad ang kanilang ginawa. Ngunit pagdating ay nakalock pa ang main gate kaya hinayaan na lamang muna ni Sei na umidlip si Leia sa loob ng kanyang kotse. Maya-maya lang ay dumating na nga si Francis at naamoy agad ni Sei ang alak sa bibig nito. "Oh my, I'm sorry Miss Sei. May dinaanan lang ako. Late ko na ring nabasa ang message mo kaya nakasili pa ako saglit sa school bago nagpunta dito." "Mr. Reyes, ilang oras ka pong hinintay ng anak mo sa labas? Ngayon, hinayaan ko siyang matulog muna sa kotse ko dahil pagod daw siya. Look, I don't know what's going on with your life or your family, pero kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ignore it and focus with Leia. She needs you, Mr. Reyes. She's just a kid. 6 na taon lang po siya. Sorry sa mga salita ko. Pero naamoy ko kasi ang alak sa bibig mo eh. And knowing that, alam kong saglit na wala sa isip mo si Leia. Sana hindi na maulit to Mr. Reyes, cause I care for my students." Iyon ang mga salitang paulit-ulit na naririnig ni Francis sa kanyang sistema. Marahil nga'y tama ang guro sa kanyang anak. Napabayaan niya na nga siguro si Leia dahil sa lungkot. Hanggang sa nagulat na lang si Francis na tuwing gabi bago matulog si Leia ay kinukwento nito lagi si Sei na siyang nagpapangiti naman sa lalaki. Ngunit isang araw, dahil nagpa siyang mag-leave si Francis ng 1 linggo para makabawi sa anak na si Leia, ay doon pa niya napansin na nawawala ang puting box na pinaglagyan ng yumaong asawa sa isang Crayola. Agad niyang naisip si Leia dahil madalas niya itong makita na hinawakan ito. Kaya dali-dali siyang nagbihis at pumunta sa paralan ng anak. Hinintay naman muna niyang mag-break ang mga ito bago niya kausapin si Leia. "Sweetie, nasaan ang purple crayon na iniwan ng mami mo?" "Why, Dad?" "Huwag mo akong sagutin ng patanong. Ako ang unang nagtanong sa'yo kaya sagutin mo ako." Medyo tumaas ang boses ni Francis kaya agad ring naalarma si Sei at nilapitan ang dalawa. "Good morning, Mr. Reyes. Ano pong sadya mo?" "I'm sorry, Miss Sei. Tinatanong ko lang kasi si Leia kung nasaan ang Ngunit hindi na nga natuloy pa ni Francis ang ibig na sasabihin nang makita niya ang puting box na pagmamay-ari ng kanyang asawa na nasa mesa ni Sei. "Bakit nasa iyo ang box na yan?" "Oh, iyan ba? Binigay sa akin ni Leia kanina." "What? Bakit mo binigay, Leia?" Hey, what's wrong? Crayon lang naman ang laman nun, a purple one." "Exactly, and that thing means a lot to me." "Daddy, binilin po sa akin ni Mami bago siya mamatay na kapag daw may nakita akong babaeng mabait na pwede mong mapangasawa ulit, ay ibigay ko yun." Wika naman ni Leia na siyang nagpalaki sa mata ng dalawa. Nang mga sandaling iyon
ay parabang nag-iba ang ihip ng hangin at nagawa pang magkailangan ni Francis at Say na sa sinabi ni Leia. Okay, siguro ipapalik ko na lang pala ang box sa dad mo, Leia, okay? No, teacher. Si Mami po mismo ang nagbilin sa akin noon. At ikaw po gusto kong mapangasawa ulit ni Dad. Pinal na wika ng bata. Natatawa at naiilang na lamang ang dalawa at napailing na tunay ngang hindi alam ni Leia ang kanyang mga sinasabi. Pagdating naman sa bahay ay masinsinang kinausap ni Francis ang anak. Ganoon rin naman si Say. Pero kitang-kita nila ang sinseridad ng bata kaya wala na rin silang nagawa. Maski si Francis man ay sinabihan din ng yumaong si Gemma na kapag nag-asawa itong muli ay gusto niyang sundin kung sino ang pagbibigyan ni Leia sa Crayola. Sinabi din ni Gemma na mas okay pa daw na mahal ni Leia ang magiging susunod niyang mami kaysa mas mahal ni Francis. Hanggang isang hapon, nang kuhanin ni Francis si Leia sa paralan, ay nakita niya namang hinatid pa mismo ni Say ang bata palabas. Kaya doon na siya tumindig ng tuwid at nagsalita. Good afternoon, Miss Say. Hindi ko nakita ang kotse mo dito. Panimula pa niya. Ipinagawa ko pa dahil nasira eh. Luma na din kasi ang sasakyan kong yun. Bigay pa ng boyfriend mo? Ha? Ano ka ba, Mr. Reyes? Wala akong boyfriend. I mean, bigay pa iyon ng papa ko sa mama ko at ibinigay naman ni mama sa akin. Kaya ayun. Ay nako, ang dami ng maintenance at tupakin na rin ang kotse kong yun. Oh, ganoon ba? Ihatid na lang kita. Ihahatid ka na namin ni Leia. Oh no thanks Mr. Reyes. Pero wag na, magkukommute na lang ako. Sige na po, Teacher Say, ihatid ka na po namin ni Daddy. Ha? Sure ka, Leia? Medyo malayo pa kasi dito ang bahay namin eh. Kahit umabot pa ng Mars yan, Miss Say, walang problema. Biro naman ni Francis na siyang ikinatawa naman ng dalaga. Wala na rin itong nagawa kalaunan kundi ang hayaan si Francis at Leia na ihatid siya. Pagdating ay nagawa pang magpasalamat si Say kay Francis na siyang tinanguan naman nito. Miss Say? Sorry nga pala dahil sa ipinakita ko sa iyo nung unang pagkikita natin ha. Hindi naman ako ganun eh. Sadyang malungkot lang ako. Pahabol pa ni Francis dito. Oh no worries. Naiintindihan ko naman yun, Mr. Reyes. Kaya nga tinanggap ng principal si Leia kahit late na siya ng 1 linggo, diba? Pero isipin mo pa rin ang sinabi ko ha. Natural lang naman ang malungkot. Pero sana huwag mo rin kakalimutan na nandito pa rin si Leia. Sabay titig sa batang si Leia na nooy payapa nang nakaidlip sa may likuran. Yep. Thank you for reminding me, Miss Say. Friends? At nilahad ang kanan niyang kamay. Yeah, friends. So, paano? Hindi ko na ba isasauli ang purple crayon sa'yo? Tawa pa ng dalaga. Oh no, wag na. Baka umiyak pa tong anak ko eh. Tsaka, halata naman na napalapit na siya sa'yo. I'm glad na kahit lumipat siya ng school, ay nagagawa niya pa rin makipaghalubilo sa iba. And that's because of you. Oh, naku, flattered naman ako dyan, Mr. Reyes. You're always welcome po. And wag mo na akong tawaging Miss Say. It's too formal. Say na lang. Okay, at wag mo na rin akong tawaging Mr. Reyes. Francis na lang din. Okay, Francis, deal. Alright, sige na, umuwi na kayo para makapagpahinga na si Leia. Kahit nakaalis na ang kotse ni Francis, ay hindi pa rin nawawala ang mga matatamis na ngiti ni Say sa kanyang labi. Kahit hindi naman kasi niya aminin, ay hindi niya pa rin maitatago na attracted siya sa single dad na si Francis. Pero dahil kamamatay lamang ng asawa nito, kaya nandoon pa rin ang respeto niya dito. Kaya
hanggang maaari ay susubukan niyang iwaksi ang nararamdaman niya. Ngunit habang patagal ng patagal ay hindi lang kay Leia napapalapit si Sei, kundi pati na rin sa daddy nitong si Francis. May mga pagkakataon pa na niyayaya siya ni Francis na mag-dinner sila kasama si Leia na pinapaunlakan niya naman. Namamasyal na rin sila at kapag gusto ni Leia na pumunta at maglaro sa parke ay dinaig pa nila ang isang masayang pamilya. Naku, nakakatuwa namang pagmasdan si Leia. She's a happy kid, hindi ba? Nakangiting wika ni Sei habang katabi niya si Francis. Yes, she is. You know what, medyo may guilt pa rin ako hanggang ngayon dahil sa mga pangyayari. Minsan kasi, dahil sa kalungkutan ko, nakakalimutan ko ng maging ama ni Leia. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil may isang tao na hindi pinabayaan ng anak ko. At may isang tao na pinaparealize sa akin na hindi pa natatapos ang buhay ko at hindi pa doon natatapos ang pagiging ama ko. At ikaw yun, Sei. Hindi ko man masabi sa iyo ng paulit-ulit, pero grateful ako na nakilala ka naming mag-ama. Ano ka ba? Wala yun, no? Napalapit na din sa akin si Leia. Mabait kasi siyang bata. You and your wife raised her well. Saludo ako sa inyong dalawa. Sana nga nakikita niya pa ngayon ang improvements ni Leia, no? But I'm sure wala man siya dito physically. Alam kong mula sa malayo ay tanaw-tanaw niya ang kanyang unika iha. Oo naman, sigurado din ako doon. Oh, Leia's calling us. Mukhang nakakita yata ng food, kaya tudo kamay sa akin dahil ako daw ang financer niya. Tawa ni Francis na siyang ikinahigikik na rin ni Sei. Nanatili sila sa ganoong setup hanggang sa 6 na taon na rin ang nakalipas ay saktong nakagraduate na ng elementarya si Leia. Ay doon na tinupad ni Francis ang hiling ng kanyang anak na ligawan nito si Sei. Ngunit lingid din sa kaalaman ni Francis na isa din pala sa hiling ni Leia kay Sei na kapag nangligaw ang kanyang daddy ay sagutin niya agad ito. Alam mo Francis, wala na talaga akong masabi kundi isang malaking wow dito sa anak mo eh. Same lang pala ang wish niya para sa atin. Natatawa at kinikilig pang wika ni Sei. Kaya nga eh, pero seryoso, kung hindi inutos yun ni Leia, sasagutin mo ba ako? Paano kung ibalik ko sa iyo ang tanong? What if hindi hiniling ni Leia na ligawan mo ako? Magkukusa ka ba? Of course, ilang taon din ang hinintay ko for this. Ede, same here. Ganoon din ako. Really? But before that, bago tayo mag-celebrate dahil graduate na with honor si Leia, pwede bang hingin ko muna ang permiso ni Gemma? Kung pwede kaya akong maging second mommy ni Leia at maging second wife mo? Oh yeah, of course. Oo naman. Iyon naman agad ang ginawa nila at matapos nilang bisitahin ang puntod ni Gemma ay taos-pusong inilagay ni Sei ang purple crayon sa taas ng himlaya nito. This belongs to you, Gemma. Hiniram ko lang saglit. Please know na hinding-hindi kita papalitan sa puso ng mag-ama mo. I respect you that much for raising such a great kid and a respectful husband. Hayaan mo sana akong alagaan sila sa abot ng aking makakaya. Salamat. Emosyonal na wika ni Sei at agad niyakap si Leia at Francis. Simula noon ay naging masaya na ang tatlo. Nag-propose na din si Francis kay Sei at ikinasal sila sa simbahan. Isang supportive na mami si Sei kay Leia at supportive wife sa asawang si Francis.
Nangako naman sila na mananatili pa ring baby si Leia para sa kanila kahit pa positive na ang pregnancy test ni Say. At ang 3 miyembro sa kanilang pamilya ay magiging 4 na. The end. Oh my, what a beautiful story. Alright mga kaibigan, mga kakulay, I hope you enjoyed this short story. If you do, please like, comment, share, and subscribe. Thank you all my subscribers and listeners. Thank you Regine for writing this beautiful story. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.